Okay. Just a short update lang. Meron lang akong gusto i-share sa inyo. Well, habang binabagtas ko tong daanan na to na papunta sa kabilang bayan, may sasakyan na pumara sa akin. Dito na pumara sa akin, tapos pinahinto ako. Well, akala ko kung ano yun, pero thank you Lord, kasi meron na ng mga isang mabuting Samaritano, isang good Samaritan na nagbigay ng kaunting tulong. Yan. Sorry kung hindi ko na nakuha yung pangalan niya. Then yun, kinakausap niya ako. Tinanong niya ako kung saan ako umiikot. Tapos nung parang hindi na siya napakali, walang alam ako yung mga term ko. Basta lang, isi-share ko lang. Parang nung nako-curious na siya sa sa mga tanong niya, sa mga sagot ko. Well, bumaba na siya, tapos tinignan niya yung mga nakasulat na sa liburan. Then nakita niya yung probinsya niya na Zambales. Tinanong niya sa akin kung saan ako natulog sa Zambales. Yan, ang sagot ko naman na hindi po ako natulog sa Zambales, kundi natulog na po ako sa Infanta Pangasinan. Tapos tinanong ko din naman kung taga saan siya sa Zambales. Came from Olongapo. Kaya ayun, nung nung natanong ko sa kanya kung ano yung niya, yung pinagkakabalan niya, sabi niya nagbabike din daw siya. Yun, kaya pala parang malapit sa puso niya ang mga siklista. Kaya naman dito, kaya naman parang hindi na niya na tiis na sa mga nakita mga siklista na parang merong magandang purpose kung bakit sila nagbabike. Well, basta masasabi ko lang, thank you so much po. Hindi ko man po na laman kung ano po ang inyong pangalan. Big shout out and big thank you po sa inyo. A good Samaritan from Olongapo City of Zambales. Yan. Tingnan nyo nga naman, kahit na napakasimple lang ng buhay, meron pa rin talagang mga taong mayroong mga mabubuting kalooban na tumulong sa isa kahit saan, kahit sa pinakasimpleng bagay lang. Yan, basta importante pagpatuloy lang natin na gumawa ng mabuti at maging magandang halimbawa tayo sa lahat. Huwag po nating tutularan yung iba na walang magandang ginagawa sa buhay, walang magawang matina sa buhay. Basta importante, pagpatuloy natin kung ano yung nasimulan natin na maganda. Ituloy-tuloy lang natin yan. Wala akong mawawala sa atin. Dahil mas higit pa po tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya naman, tuloy-tuloy lang po natin ang gawaing mabuti. Kaya tara, tuloy ang adventure. Dahil kay sir na wala din pala yung antok ko. Although kanina namansin ko din na inantok-antok na ako. Gagal. Pipigit-pigit na yung mata ko kanina. Kaso timing lang din na pinara ako ni sir. Ayun,
Nagising tuloy yung diwa ko. So yan, thank you so much po. Thank you so much po. Okay, hinto muna ako kasi meron ako napansin dito sa habang pababa ko going to the town proper of sa bayan ng Suwal. May napansin ako. Ito oh. Welcome Poblacion Quebec. So ito yung roof. Tara, tignan natin sa taas kung ano yung beauty na meron dito. Wow. Well, ang ganda nga din naman talaga. Tignan nyo ah. Yun o, dagat o. Yan, alis na ako, punta ako dito. Dali, picture muna ako. Ako lang. Siyempre, magdidikit tayo ng sticker dito. Picture. Okay. Yun. Okay. Approaching to the town proper of Barang. Sorry. Sa bayan ng Saul. Di ko alam kung paano yung tamang pronunciation po sa mga taga Pangasinan na Saul ba or what? Hindi ko alam ha. Ay, Suwal, sorry. Suwal. Saul, sorry po. Ako baka makapanood ko nito. Dito po sa bayan ng Suwal. So, di ba ito yung town proper niya? So, andito na tayo sa sa bayan ng Suwal. Ay, tanghali na pala. Kaya naman pala sisilabasan ng mga estudyante. Sa Teng School, Suwal National High School. Di ko na alam ulit kung ano yung next na ano natin na mapupuntahan natin. So, update na lang uli mamaya. Traffic zone na naman kasi to. Yan, sa ngayon andito na tayo sa sa town proper ng sa bayan ng Labrador. Traffic ba? Ano lang, dumadaan mga estudyante. Thank you po. So bale, yun yung ito, Labrador. Next is ito na. We are now approaching the provincial capital of the Pangasinan, the city of Lingayen. Okay, di ba na yung mamaya na lang ako mag-uli ako kapag andun na ako. Kasi kailangan ko muna siguro kahanap ng makakainan ko or kung ano man.
gutom na rin ako at uhaw. Tapos na rin yung tubig. Kakagutom. Okay, sa ngayon nandito na ako sa sa town proper ng Lingayen, Pangasinan. Itong Lingayen, Pangasinan, ito yung provincial capital ng Pangasinan. Ewan ko lang kung saan dito banda yung provincial capital yun, or capital yun nila. Pero basta ang focus ko kasi kahit paano may makita ko sa inyo yung area, lalo na pa sa mga hindi pa po nakakakita or nakakapasyal or nakakapunta dito sa Lingayen, Pangasinan. Pero yung ano nila, yung dito yung ano nila, provincial capital. Yun nga lang, medyo mabibitin na naman kayo kasi kailangan ko na naman sa pag check route. Ito yung ano na nila, McDonald's, Mang Inasal, Save More. Dami na. So ito yung town proper. Ito pala yung town proper. Pero yung capital, di ko alam kung saan papunta yung capital nila dito. Okay, sige, di bali hanggang dito na lang. Uy, ilang. Mali, ano kaya ito? So, dali may kung sila ito, no? May driver sila. Dali, tignan natin yun, no? Yun yung po nila. So, yun yung trademark. Ano ba ito? World Best Lingayen Bagong. Yan. So, hanggang dito na lang. Municipality of Lingayen, capital of Pangasinan. Yung pala yung kanila, munisipyo. Tapos ito yung para nila. So hanggang dito na lang. Pero mag-check muna kasi ng ruta kung saan ako dadaan. Okay. Seminary. Very help of Christian Seminary. Okay, dito na tayo ngayon sa may barangay Binmali. So, ito, Binmali Museum. Yan. Halos ano lang pala. Itong Binmali Presidensya. Sangguniang Bayan, Binmali Ferry Station. Palang mga dito mga palang iparesta nila pala nila inaalagaan daw ng mga tilapia dito kung ano pang mga isda na
hindi nabubuhay sa dagat. Nakabala naman ay. Grabe na, pahinto tuloy ako ng ano. So yan o, dyan sa kabila na yan. Dito mga fish pond din mga yan. So yun lang, hindi ko na talaga malapitan. Yan o. Next destination, Dagupan, 9 kilometers. Okay, bigyan ko lang kayo ng konting idea para sa mga ano para sa mga di pa nakakapunta dito sa part na to ng Pangasinan. Ito pa lang ito pa lang bahaging ito from teka, parang sa kung yun ewan ko kung nakikita nyo sa camera. Ay, di ko alam kung anong building yun. So ito pa lang ba sorry sa boses. So ito pa lang bayan ng Lingayen, tsaka bayan ng Binmaley. Halos magkatabi lang. Siguro mga lang 2 to 3 kilometers lang yung nila, yung distance nila. Tapos yun talaga, halos magkatabi lang talaga. Wala nang kaya nagulat ako, bakit letter B nakikita ko kanina sa mga kilometer post, bakit hindi letter D, bakit letter B? Kaya yun, sobrang tataka lang ako. Hindi pala, meron pa bang isang bayan bago yung Dagupan. Pero nawo-worried ako ngayon kasi bagong-bago pa lang yun aray, buti na lang mahigit kong kakakos sa kamay. Okay, kumain na lang ulit yung mga ibang updates. Kaya muna mag-focus. Teka lang, may napansin akong kakaiba. Tingnan nyo to. Alam nyo po kung ano yung napansin ko? Uy, may mga panindas na dito. Medyo ito mga natin nila. Ang pinagtataka ko lang, bakit yung sa ibang bayan na nadaanan ko, wala man lang akong nakitang arko. Pero bakit dito sa bayan ng Dagupan, dito sa Pangasinan, may arko? Pero anyway, hindi ko alam sa mga dito, sa mga taga rito, hindi ko Pangasinan kung bakit. Wala akong idea. But anyway, curious lang naman kasi ako. Curious lang. Nasasabi nila kung ano yung sistema po nila rito. Talaba. May talaba pala yung mga yan.
alis kayo pa paano sa paglalakad ng motor. Dami-dami kong natututunan, dami-dami kong nalalaman. Alis kayo pa paano ilang may humingi sa akin yung sticker. Wait lang po. Okay, sa ngayon approaching na tayo dito sa bayan ng Mangaldan. Ano, welcome to Mangaldan. Sa mga nagpangasinan na. Pero eto, wala pa medyo may galayo ba tayo sa town proper ng Mangaldan. Pero kahit yun naman, at least napakita ko na sa inyo yung arko ng Mangaldan. Saka daw pagka pupunta kayo rito, alam niyo yung mga itsura niyan. Tandaan niyo talaga yung mga yan. Grabe talaga natin ako nagiging subscribe, no? So pagka tayo pala sa arko, meron pang 4 na kilometro bago nyo marating yung town proper ng bayan na ito. Itong bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Sabi lang, may mga bensin. Okay, yan na. So dito na tayo sa bayan ng San Fabian. Although nasa nasa town proper na ako ng San Fabian. So na siya. Grabe, may malang simbahan dito. San Fabian Church. Yan. So dito tayo ngayon sa, hindi ko alam kung school to. School din ito. So I'm here at San Fabian. Hindi ko lang alam kung ilan bayan pa ang madadaanan ko bago ako maka-alis ng Pangasinan. So kasi kaya sabi ko sa inyo, napuntahan ko pa talaga ano na ba yan? Weh, seryoso? Province of La Union. Yes. Woohoo. I'm here in La Union. Nasa La Union na ako. Hindi ko, akala ko meron pa akong isang bayan na dadaanan para makarating ng La Union. Well, this is the proof. Yun lang, late na naman ako. Okay, hindi ko na-expect na sa La Union na ako. Ang saya lang sa pakiramdam, no? Lang bossing. Ibig sabihin, ang last na barangay pala kanina na madadaanan dun sa doon sa Pangasinan ay yung bayan ng San Fabian.
Dito naman sa La Union, baka dito ka banda, ang una mong madadaanan dito ay paggaling ka ng San Fabian, Pangasinan, ang una mong madadaanan dito sa La Union, itong bayan ng Santo Tomas. Kaya pag nasa La Union ka naman at pagpunta ka ng Pangasinan, pag dito ka duman sa Santo Tomas, ang una mong madadaanan na bayan ng Pangasinan ay ang San Fabian. Yun. So thanks God, I'm here at La Union. Ayan, tuloy lang, padyak lang. As of now, makatapos ko lang mag advance dinner kasi hindi ko alam kung saan ako makakakain. Then as of update, nandito na ako sa La Union. Dito pala sa may Santo Tomas daw yan. Ngayon hindi ko lang alam kung hanggang saan ako makakarating, kung makakaabot pa ba ako sa next province or hanggang dito na lang zone sa ano. Pero malaking tanong dito, hanggang saan kaya ako aabot ng gabi. Hello mga kakapi ko sa ating lahat. Ngayon update ko lang na yan, ewan ko lang kung nababasa yung nasa arko nya. So, Agoo, welcome Agoo, La Union. Okay, sa ngayon po hindi ko po ma-assure po sa inyo kung in every town, cities or municipalities po dito sa La Union ay may document ko po yung bawat arko or town proper po nila. Pero basta yun po, hindi ko po ma-assure yun kung may document ko po yung mga town proper nila, kung saan na ako in every town na madadaanan ko. Yan. Di bali bigyan ko na lang kayo ng shared story. Well, dito umpisan na lang natin dito sa sa La Union. Doon sa kabilang bayan kanina, doon sa Santo Tomas. Actually, hindi ko pa siya napuntahan. And that is my first time na mapuntahan ko yung bayan na yon. Yun yung unang dako ko. Ngayon dito naman sa bayan ng Agoo, this is my second time here in Agoo. Ngayon, ang pinakamadalas ko na pupuntahan dito kasi taga dito yung aking ipag na siyang asawa ng aking pinsan na taga doon sa may Bawang, La Union. Ngayon, oo nga pala, shout out sa aking ipag. Yan, kay ipag Annalyn Fontanos. Yan. Annalyn Fontanos, Lungog. Well, anyway. So, yun. Itong bayan na ako, pangalawang beses ko na dito na pagkakapasyal. The next one, yung bayan ng Bawang, Kaba, and ayun, yung Bawang at saka Kaba, di bale, ano yan, madalas ko rin yan napupunta nun dito kasi may mga certain activities akong ginagawa noon dito. Kuminsan pagka nakikikompete ako ng marathon, lalo na rin dito sa Agoo. Ewan ko kung kailan ulit yung next na dito pa event ng marathon. Minsan yung event dito ng marathon is from Agoo to Baguio, 50 kilometers run, ultra marathon. Yan, so taas ang lalaki ng mga yung mga puting hams. Anyway,
basta gagawin ko na lang kung ano po yung best ko, kung ano man yung makakaya ko sa activities ko nito. Basta gagawin ko po kung ano yung makakaya ko. Then I cannot assure na in every town, gaya ng sinabi ko kanina, na in every town well documented ko siya, may papakita po sa inyo, kasi lalo na po at gabi na, kasi kailangan ko rin pong mag-focus sa daanan. Pero pag halimbawa may pagkakataon ako, try ko na lang i-share po sa inyo or kung ano man. Basta I will do my best para kahit pa paano din naman maipakita ko sa inyo yung documentations ko. So yun lamang po at abang-abang na lang po. Bawang daw yan. Although dito sa may part ng kabaan ng Bawang, meron dito yung sikat na grape making. Maraming ano dito sa sa loob niya, maraming sikat na tignan mo na lang mamaya kung ibahagi ko sa inyo yung iba. Talagang yung focus mo kasi sa araw pa lang dito sa daanan talaga. Kaya hindi na talagang makakasito ako na idea or kung para paano yung idea. At yan, pagka pupunta kayo dito, at least may idea kayo kung ano yung mga pupunta dito sa lugar. Nakalagay lang dito. Pero diba, nasa left side siya. So, di bali yan ang bonus ngayon. Sabay na lang ulit. Ano yung may bibigay kong update. Basahin na lang muna. Ang hirap magsabi kasi ng mga bagay-bagay ay nagbito ng mga salita na hindi ko naman magagawa. So, ano lang yung gawin, yun lang. Pacak-pacak muna. Tingnan nyo to tingnan nyo to.
Grabe. Tignan nyo. Wow. Kakaamis naman yung gandong tulay oh. Magkabilaan. Tapos may ilaw. Ang liwanag oh. Simple lang yung tulay pero ang liwanag. Grabe. So, bale dito na yung ano yung town proper ng bale 1 kilometer pa pala. So, isang kilometer pa para ano na marating nyo ang town proper ng Bawang. Lupit. Wala akong masabi. Ay, meron bang kabilang tulay? Di bali dalawang tulay. Isa yung kanina doon sa nadaanan, tapos isa rin to. Tulay din oh. Pero di ko alam kung asan din yung new or old. Pero at least kahit pa paano kung parang natin ko yung isa doon old tapos yung isa doon pero di ko alam kung saan doon na. Ask nyo na lang sa mga taga rito dito sa Bawang La Union kung asan din yung old bridge sa yung new bridge. Bali yun lang. Then ayan, makikita nyo mga pani Jollibee tsaka ng ibang food establishment. Ito na yung prof na nandito na sa Bawang La Union. Diba?